Mula sa isang barya, lumago ang pangarap ni Marco. Sa tulong ng sipag, maliit na puhunan at suporta lang iilang kaibigan, nagsisimula siyang magbenta sa palengke. ₱1 lang po. Subukan nyo na. Marco, hindi madali ito. Pero huwag mong kalimutan, ang unang hakbang, pinakamahirap. Alam ko, Liza, pero kahit piso lang, may laban ako. Habang nagtitinda, hindi lahat ay naniniwala. May mga mata na puno ng duda. Aba, Marco, akala ko yayaman ka na. Piso-piso lang pala ang negosyo mo. Hindi man malaki ngayon, lalaki rin. Lahat nagsisimula sa maliit. Huwag mong pansinin. Sila rin mamamangha kapag nakita nilang lumago ka. Minsan, isang matandang tindero ang lumapit kay Marco habang nagtitinda. Marco, natutuwa ako sa tiyaga mo. Pero tandaan, hindi lang sipag ang puhunan. Diskarte, anak. Yan lang hindi laging nakikita ng iba. Salamat, Mang Ernesto. Kailangan kong matuto sa bawat hakbang. Sa bahay ni Liza, maliit na mesa, may papel at lapis. Sa unang pagkakataon, tinutulungan siya ni Liza na magtala ng benta at gastos. Kung gusto mong lumago, kailangan malinaw ang kita at labas ng pera. Hindi ako sanay dito, pero susubukan ko. Kung pangarap ang puhunan, ayaw kong maligaw sa direksyon. Habang papauwi sa madilim na kanto, si Rogelio nakasandal, may sigarilyo. Dumating si Rogelio, dala ang alok na mabilis nakita. Marco, bakit magpapagod ka pa dyan? Sumama ka sa akin. Isang gabi lang, doble pakikitain mo kaysa isang linggo dyan. Hindi, Rogelio. Ayokong magtayo ng pangarap na galing sa mali. Sa ikalawang buwan, dumami ang kita. Unti-unti nadagdagan ng gulay sa kanyang lamesa. Repolyo, ampalaya, at sitaw. Unti-unti, napapansin na ng mga mamimili. Marco, tignan mo. Dumadami na ang bumabalik. Nakikita nila ang tiyaga mo. Hindi ako titigil. Hanggat may pambili ng gulay, may pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Marco na hindi sapat ang bumili sa palengke at muling magtinda. Kailangan niyang lumapit mismo sa pinagmumulan, ang mga magsasaka. Magandang araw po. Ako po si Marco, tindero sa palengke. Baka po pwede akong bumili ng direkta sa inyo para masulit ang kita. Direkta? Madalas kasi, kinukuha na to ng suki naming malalaki. Ikaw ba? Kaya mong bumili ng maramihan? Hindi pa po malaki ang puhunan ko, pero kahit kaunti lang, babayaran ko ng tama at agad. Mas mabuti kaysa masira ang gulay. Nakumbinsi ang magsasaka. Unti-unting nakabuo si Marco ng maliit na koneksyon at dito nagsimula ang bago niyang hakbang sa negosyo. Dahil direkta na ang kuha niya, bumaba ang presyo ng paninda. Maraming mamimili ang lumapit. Sa palengke, ang stall ni Marco na mas puno ng gulay, dumadami ang mamimili. Marco, bakit mas mura dito sa'yo? Presko pa. Sa iba, halos doble ang presyo. Direkta po sa magsasaka para pareho tayong panalo. Sila may kita, kayo nakakatipid. Ngunit sa tabi, muling nagbabadya ang panuniya ni Tasio. Presyo niya mura, pero tingnan natin kung tatagal. Baka bukas, wala na yan. Habang dumarami ang mamimili, lalong naging magulo ang paligid. Ingay ng tawaran, sigawan ng tindera, at halakhak ng mga suki. Stall ni Marco, may pila. Hindi ko inakala, Marco. Suki na tayo. Halos hindi ka makahinga sa dami ng bumibili. Liza, ito na yun. Pero hindi ibig sabihin titigin tayo nito. Kailangan pa nating palakihin. Pagka-uwi, bagsak ang katawan ni Marco. Ngunit bago pumikit, tumingin siya sa mga baryang nakalagay sa isang lumang karapon. ₱1, ₱2, araw-araw nadadagdagan. Darating ang oras, hindi lang gulay ang paninda ko. Isang hapon, nakilala ni Marco si Antonio, kilalang negosyante sa bayan. Malinis ang bihis, makinis ang salita. Nakita si Antonio na nakatayo sa tapat ng stall na nakasuot ng mamahaling relo. Marco, napapansin ko ang negosyo mo. Maganda ang simula. Kung papayag ka, maaari kitang tulungan. Partnership tawag dyan. Pero syempre, malaking porsyento sa akin. Kung ganun, mawawala ang kontrol ko. Kailangan ko mag-isip muna, Antonio. Mag-isip ka, Marco. Pero tandaan mo, hindi lahat nabibigyan ng alok na ganito.
Magdamag hindi makatulog si Marco. Partnership na ba ang susi o dapat manatiling mag-isa? Nakahiga si Marco, gising pa rin. Iniisip ang alok ni Antonio. Kung tatanggapin ko, baka lumago agad. Pero baka mawalan ako ng sarili kong direksyon. Isang linggo, bumuos ang ulan. Hindi lang isang araw, hindi 3. Ang mga gulay, unti-unting nabulok. Ang mga gulay sa mesa, may tubig ulan. Nagsisimula ng mamuo ang amag. Si Marco, napapikit, di malaman ang gagawin. Diyos ko, kalahati ng puhunan nawala sa isang iglap. Hindi mo kasalanan, Marco. Ganito talaga ang negosyo. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Nabalot ng pangamba si Marco. Ang mga suki, dumalang. Ang mga gulay, halos wala nang bumibili. Malungkot na ang palengke. Ilang gulay, hindi na presko. Marco nakaupo, tahimik. Ganito ba talaga ang simula? Parang kahit anong gawin ko, laging may kapalit na sakit. Lumapit si Marco kay Mang Ernesto, dala ang bigat ng loob. Marco, ang negosyo, hindi palaging kita. Minsan, talo muna bago panalo. Kung susuko ka, walang kwenta ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi po ako susuko. Pero paano ko sisimulan muli? Hanapin mo ang paraan. Gamitin ang talino, hindi lang ang braso. Sa gitna ng kahinaan, muling lumapit si Rogelio. Madilim na eskinita, nahuli si Rogelio, naninigarilyo, nakangiting na panukso. Marco, sabi ko na, madali lang ang pera kung gusto mo. Halika, isang trabaho lang, bawi agad ang lugi mo. Rogelio, hindi pera ang kapalit ng kaluluwa ko. Hindi kita kailangan. Matigas ang ulo mo, pero sige, tingnan natin kung tatagal ka. Isang gabi, nagluto si Liza ng ginisang gulay mula sa mga hindi na nabenta at inihatid kay Marco sa palengke. Marco, tingnan mo. Imbis na masira, niluto ko. Ibenta natin sa mga karinderya. Mas makakabenta pa tayo. Liza, ang galing mo. Hindi ko yan naisip. Sige, simulan natin. Kinabukasan, ipinagbili nila ang mga nilutong gulay sa mga kainan. Nakalagay sa mga food container na maayos na nakalagay sa maayos na box. At laking gulat ni Marco, lahat naubos. Marco, bukas ulit ha. Kailangan ko ng supply araw-araw. Oo, magdadala ako. Salamat sa tiwala. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya tindero sa palengke. Sa tulong ni Liza, isa na siyang supplier ng gulay at luto para sa mga karinderya at kainan sa palengke. Ganito pala ang pakiramdam. Hindi lang barya, kundi siguradong kita. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa ni Marco. Ang mga suki, muling lumapit. Unti-unti lumalaki ang tindahan ng gulay. Dumadami na ang namimili sa palengke. Marco, ikaw na talagang pupuntahan ko. Alam kong presko at sulit. Salamat, Suki. Babalik-balikan ko kayo ng mas magagandang ulay. Pati ang mga dating nagdududa, napansin na ang pag-usbong ni Marco. Kahit si Tasio, nagulat sa mga mamimiling nakapila. Hindi nga, dumadami ang suki niya. Baka nga may ibubuga itong si Marco. Naisipan ni Marco na mag-ipon para sa mas malaking stall. Hindi na sapat ang lumang mesa. Lisa, balang araw hindi lang mesa ang paninda ko. Magiging tindahan na ito. Alam kong kaya mo, Marco. Dito nagsisimula ang mas malaking pangarap. Muling bumalik si Antonio. Ngunit ngayon, mas maingat ang tono. Marco, napahanga mo ako. Hindi ko akalaing lalaki agad ang negosyo mo. Kung gusto mo pa rin ng tulong, bukas ako. Antonio, salamat sa alok. Pero ngayon, gusto kong sarili kong lakas ang maging puhunan. Kapag dumating ang oras, ako ang lalapit sa'yo. Isang gabi, nakaupo si Marco sa bagong stall. Hindi na mesa, kundi maliit na espasyong nakatayo para sa kanya. Sa harap niya, sari-saring gulay. Mas presko at mas marami. Mula sa 1 piso, narating ko ito. Hindi pa rito nagtatapos. Mas marami pang pangarap ang naghihintay. At sa pagtatapos ng season 2, hindi pa kayamanan ang natamo ni Marco, kundi respeto, karanasan, at pundasyon ng mas matibay na bukas.
Ang gulay na kanyang pinaghirapan naging simbolo ng tiyaga at pag-asa.